Ito na pala yun. Ayan, no? Ayan na pala, guys. Ang mangyayari. Bigas na. Bigas. Ayan na siya. Ayan na pala yung tinatawag na kapalay. Akit doon. Bababa dito. Magiging bigas. Ayan na. Ito na yun. Finish product. Ayan, no? Ayan, no? Meron ka ng bigas. Pwede na ito isain. Ganda ng bigas, oh. Hi guys, this is Gerald Drapsing and right now, nandito tayo ngayon sa Erlinda Rice Mill dito sa Magsaysay, Madrid, Surigao del Sur. So, ito yung isa sa mga malaking gilingan ng palay dito sa Surigao del Sur sa Magsaysay. So, ito yung hanap buhay ng karamihan dito. So, ito yung mga ginagawa. So, nagtatanim sila dito sa palayan. Ayan, oh. Maraming palayan dyan. Daanan na yan. Bawat side by side palayan. Okay, so ngayon, ipapakita natin kung paano nga ba nagiging bigas ang isang palay. Una, pagkatapos mag-ani ng palay, syempre, binibilad nila yun. Binibilad nila ang ilang araw hanggang sa makuha nila yung pinaka tuyo na palay, and dito na dinadala after ng 2 days or 3 days, so dinadala na dito yung palay at dito ipapagiling sa Erlinda Rice Mill. Ayan. So dito, marami ditong pupunta. Tapos dito, ito yung customer na magpapagiling ng kanilang mga palay. So ito siguro, tapos na. Ano ito? Ayan, no? Bigas? Upa. Okay, ito pa yung upa. So, kumbaga yan yung ipa. Ito, binibili rin ito dito or magkano ang isang sakong ganyan? Per kilo yan. Per kilo. Yan pala, pwede pa pala, no? Akala ko feeds na ngayon. Kaya sa feeds, hindi naman kasi makain ng baboy ng puro ganito rin eh. Sabagay, tama. Ayan, yun pa ang kagandahan, guys, kasi yung after magiling, yung mga upa or ipa na tinatawag, pwedeng ipakain dito sa baboy. Ayan sila, sir, may mga dala. Pero ito na yung bigas ni sir, oh. So, ayan. Papasok tayo para makita natin ang ating matinding pagiling ng palay. Ano lang natin? Ano po? Ayan. So, syempre, pag papasok ka, merong cashier. Ayan si ma'am. So, dito lahat, nagkakaroon ng mga transaction sa Erlinda Rice Mill. Diba? Lahat na magbabayad, lahat ng mga, kung ilang kilo. So, ililista yan ni ma'am. So, dito na magbabayad ng pinaka-payment. Tapos dito, makikita mo, ayan, yung mga palay, ilalagay muna dito. Medyo maingay dito kasi nga, may machine. Ito yung first batch. Una dito. Tapos, lalaan yan. Papasok sa loob. Okay. Ayan, papasok sa loob. Tapos after dito, darating dito. Pero ito, hindi pa bumababa, no? Kasi marami. Sobrang dami. Ayan, sobrang dami. So, pagpasok dito, ayan na. Medyo hindi pa maganda, no? Ano pa yan, kuya? Ano sa tawag yan? Hanger. Ayun, hanger. Ayan na. Ayan, bababa na yan dito. Dito, babalatan pa lang yan. Babalatan. Oo. Ako sa akin sa mahulog dito, separator tawag dito. Okay. Separator. Ano ito tawag? Hanger. Hanger. Tapos ito na. Naglag niya yan, palay pa. Ano? Tapos, babalatan niya. Pagpalat. Pagdating dito, mayroon pa. Kaya, yung iba niya, yung palay, yung separate niya. Akin pa. Okay. Tapos yung yung bigas, mahulog niya dito. Palisir tawag dito. Tapos yung return, babalik dito yung pasay na naman. Yung mga pangit. Babalik na lang. Babalik na lang. Pagkanday na naman. Babalikan niya lang naman. Okay. Yan. Pala, no? Ayan, Ano na yan? Babalikan na. Nagbalatan na. Mahalos. Yes, na. Pero hindi pa siya nasabi. Hindi pa maganda, no? Ayan, no? Ano ang tawag dito? Bigas na rin niya, pero hindi pa, palit. Palit pa. So, dadaan pa yan dito. Ganun pala, no? Hindi ba, Tawag dito, palisir. hindi naman mahirap mag-operate dito. Dali lang.
Dali lang, no? Ayan, no? Malapad. Control. Ayan, no? After nyan, ito, papagandahin pa. Saan ang finished product? Palay, akit doon, bababa dito, magiging bigas. Ayan na. Ito na yun. Finished product. Ayan, no? Ayan, no? Meron ka ng bigas. Pwede na ito isain. Ayan na. Napaganda, oh. Ganda ng bigas, oh. Ganun pala, guys, ang proseso. Imagine mo, no? Iba pa yun doon, iba pa. Ayun, natin meron. Ang lakas yan. Yan. Ayun. Parehas lang yan. Tapos dito mo na ipapasok. Yan. Ito na pala yun. Ayan, no? Ayan na pala, guys, ang mangyayari. Bakit? So, bigas na. Kapayutan. Bigas. Finished product na. Ayan pala. Upa. Pwedeng kainin ng baboy. Ito mga to. Ayun, no? Na tinatawag. Pwedeng kainin ng baboy. Ito yung upa na kinakain ng baboy dito. Yan na pupunta. Tapos ito yung may sobra pa dito, oh. Oh. Doon ng bigas. Papasok dito. Pupunta doon. Ito, mga umay, palay. Napakaganda. Kasi dito, finished product na. Ayan na siya. Tapos, titimbangin na dito. Ilang kilo. So, ilang minuto ang isang sakong palay? Dalawang minuto lang? Ang bilis pala. So, ito, ilang sakong palay itong pinagiling na to? Apat sakong palay. Okay. Ito na yun, machine na yan. Pero, 4 na machine ito. Doon, dito. Dati, anong gamit nyo na machine? Iba pa? Ay, ang gumagana pa yan? Pero hindi na ginagamit. Hindi namin ginagamit dahil dito ng... Ito na ang maganda. Quality, no? Okay guys, dito lang yan sa Erlinda Rice Mill sa Magsaysay, Surigao del Sur. So, pag natapos na, ito, palay pa yan. Ito, mga bigas na. Tapos na to. Ito rin. Okay. Yung iba, nakapila pa. Okay. So, marami ang pila guys kasi maraming customer. So, ganun lang paano dito kadali pagpagiling ng mga palay. Hanggang anong oras naman open ang ating rice mill? Tapos yung customer. Depende. Usually, anong oras na tapos? Isa na, punta ng gabi. Alas 7. Alas 7 ng gabi. So, nagsisimula anong oras? Alas 8 ng umaga, hanggang alas 7 ng gabi. Minsan 5 p.m. lang. 5 p.m. Tapos na. Wala na yung customer. Okay. Hindi sa wala na customer, wala na. Pero ngayon, sa sitwasyon ngayon, marami yata customer. Ako kanya mga 6 6 p.m. Okay. Ito, tuloy-tuloy yan hanggang sa mamayang 6 p.m. Kawalis. Thank you. Bababa yan. So ayan guys, hindi pala ganun kadali ang trabaho pagdating sa paggiling ng palay kasi sa loob, kita nyo naman, malikabok at the same time, marausok ba? Ano yung balat ng palay. Lalo na kung baguhan ka,
hindi ka pa sanay, talagang maninibago ka. Pero syempre, no choice kasi lahat ng tao dito sa lugar na to, ito yung kabuhayan. Yung kanilang mga palay, pinapagiling nila para gawing bigas. Sa 1 kilo ng palay, bayad pag giniling siya, ikikilo siya, 1 kilo, 2 pesos, 0.20 centavos. Okay? So, ganun siya. Kung 50 kilo, times mo na lang ng 2 pesos, 0.20 centavos, yun ang babayaran sa isang sako. So, yun, napakita natin kanina. So, ganun lang kabilis, guys. Imagine mo, guys, hindi ganun kadali na magtanim ng palay, napakahirap, lalo na sa panahon ngayon. Kaya kung mapapansin nyo dito sa labas, ayan no, dito yung mga taniman ng palay. Papakita natin. So, ayan yung gilingan. Pakita natin yung gilingan. Ayan. Paglabas mo dito sa area na to guys, dito naman yung palayan. Yan. So, malawak. Malawak na palayan. Hindi ganun kadali guys na magtanim ng palay. Sobrang hirap din ang buhay, lalo na sa panahon ngayon. Pag tinalo ka talaga ng mga insekto, yung 1 hectares, yung dating 150 na sako ng palay nakukuha. Ngayon, na nakukuha na lang nila is 50 or 55 na sako. O, ito ang mga taniman dito. So, after mo magtanim ng mga palay na yan, pag nag-ani na, ibibilad nila yan. And after ibilad, igigiling na yan doon sa gilingan. Yung pinuntahan natin kanina. Okay? Kaya ano pang hinihintay nyo guys? Maraming salamat sa panonood. Thank you and God bless. See you soon. Let's go.